Good morning, February 24, 7:38 a.m. Nasa 15 degrees Celsius tayo. Napakalamig pa rin dito sa Alexandria, Egypt. Question and answer sa ating comment section. Hi! Good day po, Madam Fufu. Hingi po ako ng advice sa boyfriend kong Egyptian kung seryoso ba siya sa akin or hindi. Salamat po for advice. God bless you all. Kapag ang tao consistent magbigay sa'yo ng oras, open siya sa communication. Hindi siya nahihiyang sabihin ang tungkol sa kanya o sagutin ang mga tanong mo tungkol sa personal life niya o sa mga sensitive na bagay. Pinapakilala ka niya sa mga mahal niya sa buhay, sa malalapit niyang kaibigan, sa mga kasamahan niya sa trabaho. At may interest siyang kilalanin ang pamilya mo, ang mga malalapit mong kaibigan, at ang background mo. Proud siya sa iyo in any way, kahit sino kausap niya. Binibigyan kanya ng priority over everything. Kapag may problema ka, andyan siya para tulungan ka. Interesado siyang kilalanin yung mga circle of friends mo. Tapos, what else, Talia? Pinoprotektahan ka niya sa lahat ng bagay. Mafe-feel mo yan na seryoso sa'yo isang tao kasi comfortable kayo sa isa't isa dahil wala siyang tinatago. Hindi siya nagbi-build ng wall. Unfortunately, may mga taong seryoso naman sa relasyon pero walang future plan. Nakafocus lang sila kung anong present. Maraming halimbawa niyan sa mga Pilipinang nasa abroad. Kapag nakikipagrelasyon sila, tapos natatapos na yung kontrata nila, tapos na rin yung relasyon nila. Ayun yung mga temporary relationship. Makikita natin yung mga ganitong characteristics both sa temporary at sa may lifetime plan relationship. Ang kaibahan nga lang ng lifetime, ini-involve ka nila sa future plans nila. At hindi lang yun. Makikita rin natin na may action yung plans nila despite na may struggles at mga hindrances. Ang tanong, saang relasyon kayo na-fall? Sa temporary ba o sa pang-lifetime na relationship? Dahil kung sa temporary, sinasayang nyo lang yung oras ninyo, yung panahon ninyo, yung feelings ninyo, o minsan pa pera. Yung sa halip na ibigay ninyo sa mga importanteng bagay, valuable things at saka profitable things, nauubos sa kanila yung oras ninyo. Tapos, ang masakit pa, syempre, naiiba yung views ninyo sa buhay. Bilang experienced person, ina-advise ko na don't fall into traps. Dahil maraming tao dyan na magagandang salita pero walang actions. Piliin niyo yung mga taong bibigyan ninyo ng time at emotions dahil sayang ang panahon. Unless gusto niyo lang rin maglaro, take care of yourself kasi lahat yan may consequences. Okay guys, magkita-kita ulit tayo sa susunod nating mga videos. See you. Bye.